oras natin sa mga kabloan, partner? Ay, 8:23 na ng umaga. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Partner, ito pa rin ang lihim ng liham. Ang programang wala kang matututunan. Wala. Pero meron kang mararamdaman. Yamot. Yamot. Gusto mo yung yamot yung naramdaman mo? Bakit naman ganorn? Why naman ganorn, partner? Kasi sabi mo yamot. Yamot talaga. Bakit? Explain mo. Nayamot ako doon sa lalaki. Sa lalaki. Sa Diyos. Oo, in fairness, ikaw yung lalaki, pero Oo. talagang sa lalaki ka rin nainis. Kasi nga 'di ba, sa isang relasyon dapat pares kayo may participation. Ay, Ibig ang sabihin, taray, oh. 'di ba, hindi lang laging isa yung nagde-decide. Oo. Dapat pares kayo. Actually, nakakapagod yun, partner, ha? Yung tipong lagi na lang yung babae. Tapos, parang taga-approve ka lang. Ano ka, Oo. supervisor? Naiintindihan naman namin kasi kayo mga babae ang magaling mamili. Oo. Magaling, kumbaga, tumingin ng mga masarap puntahan na lugar, ng mga restaurant, ganyan. Pero, di ba parang ano rin kasi, dapat yung lalaki rin na hindi lagi ang babae nagde-decide. Ang Oo. pangit tingnan lalaki dapat. May effort. Kaso minsan kasi, itong dito ako nayayamot din sa inyo. Ay, teka. May reverse, no? Ayusin ko. Hindi, pag halimbawa kami, may gusto naman kayo rin, oo rin, may ibang babae ganun eh. Sige, doon lang. Tapos may magrereklamo, ay, hindi naman masarap, hindi naman, umuo ka eh. Di ba? Umuo ka, pumayag ka. Gusto mo, halimbawa, ito usapan. Kaldereta lang tayo for lunch. Yan. Tapos sasabihin ng babae, sige. Ano ba Tapos, yan? Hindi ako mahilig dyan eh. Nang dumating na yung pagkain, ayoko niyan, hindi ako mahilig dyan. Yun din yung, kaya minsan din, siguro hindi rin natin masisisi itong lalaki, baka mamaya, ganun si girl at ng letter sender natin. Na kaya hindi siya masyadong nagsasabi or nagdidesisyon. Kasi gusto niya yung babae yung mamili, baka mamaya hindi nga magustuhan. Oo. In fairness naman, yun nga daw yung nararamdaman niya before na parang ang saya naman, kinoconsider niya yung feelings ko. Pero habang tumatagal daw kasi partner, lalong sumasarap. Charoy! Mali! Hindi, habang tumatagal, parang nararamdaman niya, teka lang, parang puro ako na lang. Ako na lang yung nagbubo, ako yung nagde-decide, ako yung Hindi puro kasi siya na lang. baka siguro na, sa lalaki, baka naisip niya, baka siguro maarte lang tong letter sender natin. Baka mapili rin. Social, di ba? Ikaw na mag-decide kung ganyan. Pero sana naman, may konting ka rin, kumbaga may pagpipilian. Kasi halimbawa, ikaw nagbigay ka sa akin ng idea na, gusto ko pumunta dito. Tapos, dapat tong boyfriend sabi na, parang mas okay rin dito sa kabila. Ayan! Parang Maganda yan. may choices eh. Oo. Ayoko kasi yung pag may nagyaya, ako rin naman, bilang lalaki. Ikaw, bilang lalaki. Ayoko rin kasi pag nagyaya ako, tapos ikaw, oo ka lang din ng oo. So hindi mo bet yung gano'n? Oo, dapat meron ko din na, ba't di kaya try natin to? So, doon tayo mag-uusap. Kasi may conversation na, ay siguro, oo nga, no? Teka, tingnan natin. Para may pagpipilian. Oo, may pagpipilian. Mabuti may pinagpipilian. Kapag isa lang, tapos sisima pag hindi masarap yung pagkain pag pumunta kayo sa restaurant, di ba? Samantalang umuo ka. Ikaw na nagaya, ikaw pa nasisi na hindi masarap yung pinuntahan. Alam mo, magandang punto yung sinasabi ni Jim, ha? Sa lahat po ng mga kababaihan na tulad ko nakikinig sa sinasabi ni Jim, may point din naman. Diba? Kasi minsan ganyan tayo eh, yung tipong napapagod tayo dahil tayo nga yung nagde-decide, tayo yung naghahanap, tayo yung nagbubook. Minsan kasi bida-bida kayo. Hoy! Mali! Hindi naman sa ganon. Pero kasi, parang naging na lang yan eh, naging tradisyon or naging practice na lang, naging norm na yung babae yung laging naghahanap, laging nagpaplano. Pero kasi, baka nga, it's about time na ibahin natin ang narrative, ibahin natin ang normal. Totoo, tsaka di ba, nga sabi nga nila, kumbaga nasanay na, alam ba, kung nasanay na kayo na laging ikaw yung nagdidesisyon, napupuntahan, bakit di nyo, di ba, kaya nga, di ba, dapat may something new. Yung lalaki mag-decide, yung mga lugar na hindi nyo napupuntahan, yung napuntahan nyo. Totoo. Alam mo tuloy, naalala ko, napaka-sweet ng dating sa akin kapag yung lalaki yung nagsasabi ng, punta tayo dito, doon tayo sa ganito. Ayan, napunta mo. Maganda ang yung sweet ng ganun. Mas talaga. Kasi ibig sabihin, nakapag-decide na siya na, dito tayo pupunta, may gagawin tayo, ganyan. Bibira ang lalaki magaya, tandaan nyo yan. Hindi yung tipong, saan tayo pupunta? Tapos ikaw pa pasasabugin mo yung isip mo kung saan kayo pupunta, samantalang gusto mong lumabas. Pag gano'n ang lalaki nagaya, tapos kayo, huwag kayong pabebe. Kasi minsan may mga pabebe. Oy! Mali! May pabebe pag niyaya mo. Oo, totoo naman. Ayoko dyan. Yan. Alimbawa, sige, yayain mo ako, partner. Uy, may kain tayo. May masarap na
kainan dito malapit sa atin. Gusto mo ba? Yan yung sa may kanto, di ba? Oo, di ba? Ayoko dyan. Oo, tingnan mo. Hindi ano Masarap dyan eh. yan. Parang ang dumi-dumi naman dyan. Masarap eh. na sarap mo suntukin. Mali! Di ba? Nakukuha mo yung pinupunto. Oo, totoo, partner. Lindsay, di ba? Alam mo, dapat tayo mga babae, game din tayo sa lahat. Kapag Oo. yung lalaki na yun nag-aya. Kasi Totoo. ibig sabihin nun, G na G yung lalaki, ha? Totoo, simple pero rock yun nga yung mga Totoo. kadalasan na inaano namin eh. Oo. Para at least matikman mo naman din yung mga pagkain na hindi mo rin nakain before True. or matagal mo nang hindi nakain. Babalikan natin, di ba? O kaya Ganun eh. explore. Explore, tama, Dati tama. puro malinis na pagkain yung kinakain mo, ngayon madumi Yeah, naman. dapat minsan kasi huwag kang puro magmamalinis. Dapat maging madumi ka rin. Hoy! Diba? Mali. Mali. Hindi, tsaka ibayin natin, partner ha, set aside natin yung mga pagkain naman. Sa mga lugar naman. Sa oh, pupuntahan. Ayan, oh. Mm-mm. Kung dati mahilig kang punta sa mall o yayain ka naman sa mga park naman. Mm-mm. O, di ba minsan ayaw mo, minsan ayokong init dun eh. Oo. Gusto ko dun sa aircon. Huwag naman tayong KJ sa diba? ganyang bagay. Kasi gugustuhin mo ba na iba yung yayain ng jowa Di ba? mo? Hindi, tsaka partner, di ba? Para maiba naman. Oo. Maliw nyo, doon naman sa pumuntahan nyo. Kung madalas kayo pumunta sa mall, ay punta kayo sa park, baka may ma-explore kayo doon na ikagugusto nyong dalawa. True. Hindi lang ikaw, pati kayong dalawa. Kaya nga. Alam mo, nagigilty tuloy ako. Kasi si Romel, di ba, first love niya ang basketball. Ngayon, meron siyang bagong kinahuhumalingan. Pickleball. Pickleball. So, sikat ngayon niya kasi. Yan. Oh. Ilang beses na niya ako inaya, pero kasi laging natatapat sa may trabaho ako. Kaya... Kasi minsan umabsent ka rin. Hoy! Mali! Hindi yung trabaho na on a weekend. Ayan, partner. weekend, oo. Ganyan. Yun nga lang, pagkatapos nun, saka magpipickleball, tapos ako parang pagod na ako. Ay, naiintindihan din naman kasi siguro ni Romel yan. Kasi nga Oo. nag-aalaga ka ng bata. Oo. Okay. Tapos, Pero minsan pagbigyan mo rin. yun na nga. Lumalaki na si Laura, baka mamaya hindi ka pa rin pumapayag. Ay, di ba? Kaya, malaking bagay minsan yung mag-explore tayo together. At syempre, partner, malaking bagay din yung kayo naman yung Oo, magde-decide minsan. di ba? Hindi ko, di ba, sabi ko, bukod sa pagkain, sa lugar, o sa hotel man, di ba, kung madalas kayo mag-hotel, ba't di nyo try sa bukid? Ay! Mali! Para mag-ano kayo, basta mag-explore kayo. Oo. Isa sa pinaka nagpapatatag ng isang relasyon, yung mga ganyang bagay. Oo. Kaya sana naman, naiintindihan nyo rin kami na pag nagaya, pagbigyan nyo. Totoo naman. Di ba? Naiintindihan naman namin. Kaya ito na letter center natin. Natatakot din. Ako naiintindihan. Ito sa going back sa ating letter center. Baka yung lalaki nadala na. Siguro suggest. Tapos hindi naman napagbibigyan. Kaya, Ang nasusunod pa rin lagi, itong bossing niyang siya na lang. Siya na lang. Oo. Oo. Ganun may Parang wala reason nang eh. away. Mm. Di ba? Kasi iba kayo pag nagtampo sira mood kayo eh. Siyempre. Pag halimbawa, di ba, pumayag ka, Ah. o pumunta na kayo, o di nagpunta na sa isang lugar, tapos nakabusangot na parang bulldog ka doon. Tapos, Oo. yung itong, kami naman mga lalaki, tuntawa kasi nga, na-enjoy namin nakasama ka. Sira na yung Sira mood. mood nun. Ang hirap ng partner, ang hirap ng gano'n. Kaya dapat, pag pumayag ka, ibigay mo yung buong puso mo. Maging masaya ka. Kahit plastikin mo lang, okay na yun eh. Oo. 'Di ba? Isang lang naman 'yan isang ganap lang Oo, naman isang 'yan. ganap lang. 'Di ba? In fairness naman. Uy, basa tayo ng comments, Sige. partner. Ang sabi dito ni Darwin, hinayaan mo kasi na maging dependent lagi sa na parang ikaw parati ang nagde-decide sa mga plano. Kaya hindi dapat ganoon. Yan. Dapat both sides may opinion sa mga gagawing plano, hindi one-man army. Oh. Ayan, taray naman, may pa-army. Sabi ni, partner, basahin mo to kay Alfredo. Sabi ni Alfredo, ang haba. Talaga magpahaba sa akin. Teka, sabi Kaya niya, mo yan. alam mo, Aisa, swerte ka. Kasi as early as now, nakikita mo na yung future. Yun. Real talk lang kapag nagkapamilya na kayo, ganyan ang mararamdaman mo sa dami ng mga bagong additional priorities once kasal at may mga anak at Oo. magkaibang careers na kayo. Totoo. Make the move as early as now para walang regret. True. Diba? Hindi mo matuturuan magbago completely ang isang tao, and that's reality. Totoo naman nga. He is the person that he is, so
yun lang. So, yun. Sabi dito ni my friend si Arch, bihira sa isang relasyon na parehas ang nagdadala. You created that culture na ikaw lagi ang nagpaplano. Dapat siguro mag-take kayo ng break muna and allow him the opportunity to step up and show how special you are to him. Yun, tama. Nakuha mo paring Arch, ha? Nakuha Totoo yan. O, ito naman, sabi ni Jamaica, good morning, Lindsay and Jimbo. Para sa'yo, ate, tama na wag mo pababaon. Ano? Pababaon? Ang sarili mo. Hayaan mo siya. Matuto siya. Ang lalaki kasi dapat ang mag-isip, hindi baba. Ano hindi baba? Putol kasi yung message ni ate. Pabati kami ni si Lola Beth Sudario, si Pau, at Rolly Sudario. Ayan, lalo na po sa akin, si Jam Jamay. Si Jamaica. Sabi naman ni Grace, good morning. Alam mo, nasanay na kasi boyfriend mo na ikaw ang mayor sa decision making. Dapat mag-usap kayo at sabihin mo ang diretsyo na dapat siya ang lalaki na dapat maging mas aktibo sa mga dapat gawin ninyo. Baka kapag nagkatuluyan kayo, ikaw ang mas maging lalaki sa inyong dalawa. Ganyan. Sabi ni Rodel, puro ka kasi labas. Ayaw na siguro ng BF, di lang niya sinasabi sa iyo kasi ayaw niya na mapahiya. Pwede naman siguro. Pwede naman na kasi mag-enjoy sa bahay. Hindi, para lang may kakaibang. Hindi puro bahay. Minsan dun kayo sa bukid nga. Pwede naman yun. Sa basketball court. Yan. May mga bagay din dapat na explore ninyo. Kasi, alam mo nga, tama ka doon, naiintindihan ko rin kayo mga babae na pag araw-araw yan lang lagi pinupuntahan at ginagawa, nakakasawa eh. Oo, totoo yan. Kaya sana naman maging open din kayo. Kapag may yung jowa ninyo, pagbigyan nyo. Minsan na nga lang loko-loko rin kayo eh. Hoy! Mali! Ako ang sinasabi ko lang dito is kung meron kayo hindi pagkakaintindihan, pag-usapan pa rin. Yan yung first step, partner. Parating mo sa kanya, tapos kaso ang sinabi niya is nasabi niya na pero parang deadma pa rin. Sabihin mo ulit. Baka sinabi niya na, ikaw na mag-desisyon. Tapos inaaway mo pa. Hindi talaga. Hindi, kalmado naman daw siya. Pero ako talagang pag ganyan, mangungulit ako. Kulitin mo. Ikaw naman. Di ba last time ako na? Di ba napag-usapan na natin to? Yan. Na next time ikaw naman yung magde-decide. Kasi pagod na ako. Yan. Grabe ka naman. Ba't mo nasabing napapagod ka? Kasi lagi na lang ako yung nagde-decide. Lagi na lang pag-anniversary natin, dito tayo kakain. Ito yung kakainin natin. Lagi na lang ako yung nasusunod. Baka naman gusto mo mag-step up? Maging lalaki ka naman for once. Parang sinasabing mo napapagod ka, so napapagod ka na sa akin. Kakaintindi ba yun? Napapagod ako sa sitwasyon, bebe ko. Hindi sa sa'yo. Ang dali-dali ng ginagawa mo. Search dot-dot ka lang ng dot-dot dyan. Napagod ka. Hindi ako basta dumudot-dot lang. Sige. Sorry. So sana, maintindihan mo rin ako kasi naiya ako eh. Alam mo naman maarte ka. At naiintindihan ko naman yun. Naiintindihan ko naman babae kayo eh. Alam ko naman yung mga gusto at hindi, di ba? So sana naman, intindihin nyo rin kami. Natatakot lang kaming mag-decide kasi baka may ma-reject kami. Mahal namin kayo. Mahal kita. Talaga ba? Ay! Ano ba yan? Nambabara ka naman dyan sa part na yan. Ay nako, sandali lang ha. Sa lahat po ng mga nasa radyo, magsa-sound trip na po tayo. At sa lahat po ng mga nasa Facebook and TikTok, siglang pakwentuhan pa po tayo dyan. Malalang malala at mabisang mabisa. At syempre mga pagkanta na susunod na si Sheena! Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo! Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jim.